Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Duguan matapos tamaan umano ng bala ng baril ang ilang residente ng barangay Anunas sa Angeles sa Pampanga. Kasunod yan ang sumiklab na bagong gulo sa pagitan ng mga residente at demolition team. May iba pang nasugatan. Ang kabuang detalye abangan maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ilalibingan imbis na ginto ang nahukay ng 8 umano'y treasure hunter sa isang kuweba sa Bukidnon. May tinamaan daw sila na biglang sumingaw dahilan upang 4 sa kanila ang hindi makahinga. Na-recover na po ang bangkay ng 3 sa kanila habang tuloy naman ang investigasyon sa legalidad ng paghuhukay. At nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Malungkot ang pagtatapos sa pag-abot ng pangarap ng 21 anyos na lalaking ito. Isa siya sa 8 individual na pumasok sa isang kuweba sa pag-asang makakahanap ng ginto. Pero bangkay na nang ma-recover kahapon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management sa Sitio Tinago, Barangay Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon. Mangandoy, manggaling nga mga dato, o gilay mo, magpatulo na nagsingot, dili na lang magmangandoy, kung na lang mga butang. Parang wala mga disgrasya, sama rin na itabos kung ba na karon. Nadagdagan pa ang mga ipagluluksa pasado alas 12 ng madaling araw nang patay na ring ma-recover ang isa pa niyang kasama sa kanilang treasure hunt. Isa pang bangkay ang nakuha naman alauna ng hapon. May isa pang naiwan sa loob, habang 4 na iba pa ang ligtas namang nakalabas. Kwento nila sa Police Regional Office 10, Linggo ng umaga sila pumasok sa kuweba. At habang naghuhukay, may natamaan umano sila na biglang umusok. Nag-produce ito ng maraming smoke. That's the time na parang na-suffocate na sila. So they are trying to get out from that cave. Kasabay ng nagpapatuloy na retrieval operation para sa isa pang naiwan sa loob, iniimbestigahan na rin ng pulisya kung legal ba ang treasure hunt ng mga biktima. Nananawagan po tayo sa ating mamamayan to report any illegal activities like this, no, yung nagte-treasure hunting po tayo na walang permit kasi aside na nakaka-endanger ito ng buhay ng mga taong nag-i-engage ng treasure hunting, is nakakasira din ito sa ating kalikasan. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Balik sa kulungan ang isang lalaki sa Navotas matapos pagsasaksaki ng kanyang kababata. Ang ugat ng krimen, pambubuli umano ng biktima. Nakatutok si James Agustin. Napakahirap po. Paano pa husasaya yung anak ko ngayon? Hindi na po namin makakasama yung daddy niya. Hindi na po namin kayang ibalik. Saka sa maliit na alitan, parang aso naman na pinatay niya yung asawa ko. Mahigpit ang yakap at ayaw bumitiw ng 7 taong gulang na anak sa kanyang nanay. Naulila sila ng 43 taong gulang na si Alfredo Libao Jr. na nasawi matapos pagsasaksakin ng kanyang kababata sa Barangay Tango, South Navotas City. Ang insidente nakuhanan pa ng video. Kahit nakahiga na si Libao at nagmamakaawa, tuloy pa rin sa pag-unday ng saksak ang kanyang kababata. Naisugod pa si Libao sa ospital pero dineklarang dead on arrival matapos magtamo ng mga saksak sa leg at katawan. Ang kanyang 43 taong gulang na kababata na nasa likod ng krimen, naaresto ng pulisya sa follow-up operation. Nakuha rin ang ginamit na patalim. Umabot po sa pananaksa kasi napuna rin itong ating suspect dahil binubuli daw nga siya nitong biktima. Lagi niya ako inasa tapos mumurahin ako. Saan baliw. Ito, unang namin, talo. Yan pa ng baril niya. Itinanggihan ang kinakasama ni Libao. Kwento niya, Disyembre na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng magkababata. Yung bulihan po nila, 3 beses na po rin sila nagpapang-abot.
Ganon. Lagi niya po kasi inaano na, kumana ka na. Lagi niya akong ginagano yung asawa ko, kumana ka na. Ang asawa ko, laging sinasabi ko sa kanya, umiwas ka na lang, nasa iyo yung anak mo. Ikalawang beses na makukulong ng suspect na nasangkot sa insidente rin ng pananaksak noong 2015. Nasampahan na siya ng reklamong murder. Sasabihin lang ang pasensya sa kanila sa patawarin nila sa kasalanan na nagawa ko. Hindi ko po kayang tanggapin yun kami. Kasi nung time na yon, tinatawag din siya ng asawa ko na pre, tama na pre. Pero hindi niya pinakinggan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Dahil sa sobrang init, suspendido ang klase sa ilang paaralan. Ang iba naman, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang init. At nakatutok si Maki Pulido. Dahil sa pangambang sumipa hanggang 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Negros Occidental, kahapon pa sinuspindi ang klase sa lahat ng antas, mapa-public man o private sa ilang lugar sa probinsya. Nagsuspindi rin ang klase sa elementarya hanggang senior high school gaya sa Bacolod. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, paraan ito para protektahan ang mga estudyante, guro at iba pang tauhan ng paaralan. Lalo't ang 41 degrees Celsius posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o di kaya ay heat stroke. Sa paaralang ito naman sa Manila, nagpwesto na ng mga water dispenser na may malamig na tubig at tiniyak na gumagana lahat ng electric fan. Hininto na rin ang mga school activity sa ilalim ng araw. Bukod dyan, maluwag na damit. Yung uniform, pinapayagan po namin sila na hindi na talagang mag-uniform kung hindi kaya. Kasi yung uniform medyo mainit. Pero dahil mainit pa rin, simula Marso ay 3 hanggang 5 estudyante ang nahihilo kada isang linggo. Yung mga bata, uneasy na po sila. Halos hindi mo na makuha ang attention nila dahil nga pinagpapawisan na, maya-maya iinom tapos iihi na po sila. Sabi ng Pag-asa, iinit pang lalo. Dito sa Metro Manila, mula Marso hanggang Mayo, inaasahan ang average temperature na 37 to 38 degrees na may average heat index na 40 to 43 degrees. Kaya umiwas daw sa araw mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Yan po yung mga nagpipik po yung pinakamainit na temperatura at saka yung damang temperatura na nararamdaman po ng ating katawan. Walang threshold o itinakdang temperatura ang Department of Education para magsuspinde ng face-to-face classes. Pero kung sa assessment ng school head ay hindi makakapag-aral ng maayos o delikado na ang init, maaari nang gumamit ng alternative delivery modes. We put full trust in our school heads na they come up with very logical and wise decisions pagdating sa mga suspension sa ganyan at hindi indiscriminate suspension lang. Pinapayagan na rin ng DepEd ang mga guro na magsuot ng mas komportableng damit sa halip na uniform. Wala namang required uniform sa mga estudyante pero pinapayuhan silang magsuot ng mas preskong damit. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nagre-relyevo na sa pagbabantay sa gabi ang mga residente ng isang komunidad sa Bacoor, Cavite. Ang kanilang target, mga nasa likod umano ng sadyang panununog sa kanilang lugar. Nakatutok si June Veneracion. Pebrero 11 nang sumiklap ang malaking sunog na ito sa barangay Nyog 1 sa Bacoor City, Cavite. Nasundan niya ng isa pang sunog, 1 linggo lang makalipas. Isang 60 taong gulang na babae na sawi niyan matapos matrap sa nasusunog niyang bahay. Wala akong bahay namin! Ang sabi ng grupong Kadamay at Pamalakaya, 2 lang yan sa aabot daw sa 10 sunog na naitala sa ilang informal settled community sa Bacoor City noong Pebrero. Pero ang hinala ng grupo, sinadyang panununog o arson ang dahilan ng mga ito. Taktika po nila yung panununog para palayasin ang mga mamamayan. Natatakot ho, nagkakaroon ho ng trauma kahit mga bata. 2 beses daw nahuli sa akto ng mga residente ang mga nanunog pero nakawala lang. Naniniwala kami, ayon sa aming nakalap, umuupa sila ng mga adik para mga nunog. Sa amin, sinasabihan ko mga kapitbahay namin magbantay kayo. Mag-alerto kayo. 2017 ang unang masunugan si Karen. Hindi ganun kalaki ang nawala sa kanila. Pero nitong nakarang buwan, wala raw silang naisalba. Nagbabantay sa gabi. Nagbabantay. Pag halimbawa, nakatulog na yung anak ko, ako na naman ganun, babangon, tatayo, nagbabantay. Kasi sabi nga po nila,
Sinasadya daw. Ayaw munang sagutin ng Bureau of Fire Protection ang paratang ng sadyang pagsunog sa ilang komunidad dito sa probinsya. Kailangan daw muna kasing tapusin ang final investigation report na siya magiging basihan para malaman kung ano ang naging sanhi ng sunog. Kadalasan daw itong inaabot ng mahigit 1 buwan. Pero paglilinaw ng BFP, 3 sunog lang sa mga informal settler community sa Bacoor ang naitala nung nakarang buwan. Hindi po muna tayo makakapagbigay ng konkretong statement, gawa po ng inaantay pa po natin yung final investigation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. 5 ang arestado dahil sa panluloko umano gamit ang bahay na niloan sa Pag-ibig. Ang modus sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive. Pagkaabot ng Mark Money, isa-isa nang inaresto ng Binyan City Police ang 5 miyembro ng grupong target ng entrapment operation. Sumbong ng mga biktima sa pulisya. Nag-post ang mga suspect ng FB post na nag-aalok ng Pag-ibig assume balance o pasalo sa isang bahay na niloan daw nila sa Pag-ibig. Kailangan lang daw mag-down payment ng 700,000 pesos para makalipat agad. Pagkatapos ay ituloy ang natitirang buwanang hulog ng umano'y may loan sa Pag-ibig. Very convincing. Saka po, lagi naman po kaming hinaharapan ng papel na mga documents na maayos naman po. Ito po yung notice of approval na galing Pag-ibig na approve daw po yung loan na i-assume namin. Kaya ho kami naniwala ho talaga. Pero nagbago ang lahat nang may iba't ibang taong pumupunta sa kanila para manghingi raw ng dagdag bayad. May humingi pa ng 2.6, sabi, ano ko kayo dito, dapat di kayo lumipat kagad, hindi pa tapos to, ganun. Kung gusto bigay 2.6 para maging maayos lahat. Sabi ko, di binenta nyo yung bahay sa akin na disapprove na pala yung loan, sabi. Sabi nila sa akin, late na kasi namin nakuha yan, sabi sa amin. Ganun. Tapos tinanong ko, nasa na po 700,000. Sabi, royalty yan o rights nyo sa bahay. Galit na galit ako kasi naloko kami, hindi kayong pera. Sa pag-iimbestiga ng Binyan Police, lumalabas na may ibang may-ari ng bahay na nasa ibang bansa na siyang may original loan sa Pag-ibig. At ang taong binanggit ng mga suspect na nag-loan sa Pag-ibig, non-existent naman na tao. Tapos kapag nakuha na nila yung mga pertinent documents galing sa Pag-ibig, ito yung ginagamit nila pang-scam. Yung isa sa mga nahuli natin, yung kinoconsider nating mastermind dito. May kaso na po pala ng estapa noong 2014 na involved din po sa lupa at sa titulo. Kumbaga po, veterano na po to. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang 5 inaresto pero tumanggi sila. Na-inquest na sila sa kasong syndicated estafa na walang piyansa. Bukod sa Binyan, may report pa raw sa ibang lungsod sa Laguna na nabiktima ng parehong scam. Lahat nangangarap po na magkabahay. Pero maging mas masusi at mas mabusisi pa po tayo para masigurado po natin na yung kinukuha po natin na property, talaga pong mabibili po natin, hindi po tayo naloloko. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Dodoblehin ng Amerika ang pamumuhunan sa Pilipinas ayon sa pinadala nitong trade mission. Kabilang sa mga maitutulong nito ay dagdag trabaho para sa mga Pilipino. At nakatutok si JP Soriano. We're all in on the Philippines. Yan ang pangakong iniwan ng kauna-unaang US Presidential at High-Level Trade Mission na ipinadala sa Pilipinas. Bukod sa maritime security, katuwang din daw ng bansa ang Amerika sa pagpapalago ng ekonomiya. These business leaders that I've brought want to continue to show up and do more and more here. Why the Philippines? Because it's special. Asahan daw na dodoblehin ng Amerika ang pamumuhunan sa Pilipinas tulad sa mga infrastruktura na pakikinabangan ng mga Pilipino. We have agreed to collaborate and cooperate around a few specific areas: supply chain resiliency, infrastructure, and clean economy, decarbonization. At sa mga negosyo, ang mga yan inaasahang lilikha ng dagdag na trabaho. Philippines already has 13 semiconductor assembly, testing, and packaging facilities. Let's double it. Like, it's a moment now of growth.
Kasama sa US Presidential Trade and Investment Mission ang Microsoft na nangakong maiko-connect nila ang mga wala pa ring access sa internet, partikular sa mga ospital at paaralan sa mga pinakaliblib na lugar ng bansa. And that will focus on the Philippines themselves, working with local ISPs and partners to bring an additional 1 million people in the Philippines online within the next 2 years. Tuturuan din daw ng Microsoft ang mga Pilipino ng responsableng paggamit ng artificial intelligence at fluency sa cybersecurity, mga kasanayang kailangan sa mga in-demand na trabaho ngayon. We are announcing working through 2 government agencies, TESDA and the Department of Labor and Employment, to focus on bringing 100,000 more learners with skills in AI fluency and cybersecurity. Matapos ang Secretary of Commerce, ang Secretary of State naman ng Amerika na si Anthony Blinken ang pupunta sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. Dito inaasahang tatalakayin ng ilan sa mga pinakamahalaga at napapanahong issue gaya ng mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi birong pambobomba ng China Coast Guard ang inabot ng mga resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea nitong Disyembre at noong isang linggo, ang 20 tauhan ng mga resupply ship na yan. For acts of heroism involving risk of life and the conduct of... Ginawa ng Bronze Cross Award sa pagdiriwang ng anibersaryo ng AFP Western Command. Noong Disyembre, sakay ng unay sa May 1 si mismong AFP Chief of Staff General Romeo Browner at AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. At nitong Marso, nasugatan pa mismo si Carlos sa sakay din ng unay sa May 4. Ayon sa Westcom, hanggang ngayon ay kinukumpuni pa rin ang 2 resupply ship. Bumangga at halos sumabit ang unay sa May 2 sa barko ng China. Bottom line is, in case we need to resupply, we have boats to use available. Dahil tila mas agresibo ang China, may mungkahing eskorta na rin ng mga fighter jet ng militar ang mga resupply mission. Sabi ni Carlos, may air cover talaga tuwing may mga resupply mission. All options, all assets in the inventory of the AFP are available to me when I do my defense planning. Pero tingin niya at ang Defense Department, marami namang options. We don't need our fighter planes really to fly, yes, to escort. Kaya-kaya ng other capabilities. Yung mga ships natin. Ayon sa AFP Western Command, kahit ano pang asset ng militar ang gamitin, sisiguraduhin itong magiging matagumpay ang mga misyon sa West Philippine Sea. Ang guidance is we will not yield. We are undeterred. Samantala, kinukumpirma pa ng Westcom ang mga satellite images ng tinatayang 21 maritime militia vessel ng China sa Sabina Shoal noong March 4, isang araw bago dumating doon ang mga resupply ship ng Pilipinas. Tabi-tabi ang mga ito tulad ng mala Great Wall ng militia vessel sa Whitsun Reef o Julian Felipe Reef noong Disyembre. Kung mapapatunayang nandun nga, ito na ang pinakamalapit na narating ng mga tabi-tabi mga militia vessels dahil nasa 75 nautical miles lamang ng Palawan ang Sabina Shoal na halos buka na lamang ng Palawan at nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nag-iiba lamang daw ang estratehiya ayon sa mensahe ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na binasa ni AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Charlton Sean Garland. Before, we used to rely on appeasement and accommodation in dealing with our neighbors from the north. We are now more resolute in upholding our jurisdiction in the West Philippine Sea. We must also make it clear to the whole world that no country can dictate what we do within our territory and EEZ. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Nag-uumapaw sa beauty and confidence ang ilang kapuso at sparkle stars na rumampas sa runway para sa isang fashion brand. At i-flex pa ng ilan ang kanilang beach-ready body. Makichika kay Lars Santiago. 60s music vibes ang runway ng Fashion Week ng isang fashion brand na mas pinaningning ng ilang kapuso at sparkle star. Unang rumampa at nagpakita ng groove si Black Rider star Ruru Madrid na sinundan
ng girlfriend niyang si Bianca Umali. This is actually the first time na nagsasayaw kami while walking. Like usually, syempre fierce, maangas. But this time, sobrang saya dahil may pa-dance moves pa kami. Napakaganda, Tito Lar, ng energy ng runway ngayon. I love that everyone is enjoying. The audience were so happy and that's all that matters. All smiles naman si pambansang Ginoo David Licauco. Masaya. Nagulat ako ng daming tao. Sarap ng energy eh. Like nadala ako sa crowd, nadala ako sa energy ng lahat ng tao kaya napakasaya ko. At Sparkle Stars, Sofia Pablo, Allen Ansay, Anjay Anson, Rere Madrid, Dustin Yu at Luis Ontiveros. It's getting hot in here sa toned body na ipinlex ni na Celeste Cortesi, Bruce Rowland, Michelle D at bestie niyang si Max Collins. You know, the energy today was unreal. Ang saya. Pinapawis na po kaming lahat because ganun kami nagsaya sa stage. Hindi rin nagpahuli sa pagpapakitang gila sa pagrampa sina abot kamay na pangarap Hank, Jeff Moses at si Encantadia Chronicle Sangre Adamus, Kelvin Miranda. Maging si Sparkle actress and global endorser Gabby Garcia stand out sa kanyang pagrampa not once but twice. I'm just so excited to create new things with them and to collaborate with them. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening.